Hello people! Welcome to my first ever vlog here on my YouTube channel. Naisip namin na magkaroon ng YouTube channel para magkaroon kami ng platform to share our memories, to treasure our memories, and to share our experiences to other people, or para lang meron kaming mapagtatabihan ng mga moments namin, yung mga tinetreasure namin moments. So unang-una na dyan, itong aking LPT journey. So I will be sharing with you kung ano yung mga na-experience ko, ano yung mga ginawa ko, and ano yung mga nangyari during the whole LPT journey, kung paano nga ba nakapasa, ano bang mga pinagagagawa ko, or meron ding mga bagay na hindi naman appropriate, na hindi naman kailangan, pero mga nagawa din for the sake na maniwalang papasa. So, without further ado, let's start. So, nagsimula yung aking LPT journey way back May 2023, when I decided to enroll sa CBRC kay Dr. Carl Balita Review Center. So, na-share ko na to sa aking social media account. So, doon na lang ako sa further details niya. Wherein yung mga hindi ko nasama doon, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Aside from the review, nagkaroon tayo ng mga extra things na ginagamit habang nagre-review. Pero honestly, hindi ko naman siya binuklat din. Kasi currently, I'm also working. Kaya marami tayong resources na nagagamit, marami tayong pwedeng mahiram, and isa na to doon. Itong tatlong to ay hiniram ko sa aming library. Ito yung reviewer for the licensure examination for teachers, a reviewer in general education, professional education, and BE Ed content courses. Meron din ditong LET comprehensive reviewer based on NCBTS and table of specification. Ang nag-hold back lang sa akin para hindi siya mabasa is medyo malayo na siya, medyo outdated. 2014, 2010, 2013, knowing na nasa under ako ng new curriculum. Kaya hindi ako masyadong nag-focus din dito. Pero aside from the books na hinihiram sa library, meron din tayong mga pinagkagastusan na sandamukal na libro. Ayan. So, ang unang-una kong nabiling libro dito ay ito. The Carl Balita Yellow Book 4.0. Kasi, kumpleto to. May professional education, general education, and maganda yung content niya. Kasi, may mga questions, tas syempre may key to corrections, may answer keys, para malaman mo kung tama ba yung sagot mo, ma-check mo yung mga sagot mo. Kasabay ng pagbili ko ng yellow book na to, ay itong Ultimate Learning Guide to MAPE. So, ako po ay graduate ng physical education, pero kailangan ko pag-aralan lahat, music, arts, health. So, ito, isa to sa mga una kong nabili sa CBRC kay Dr. Carl. Bali, ito, nagkaroon siya ng bagong version. Nagkaroon ng ito. Ayan. Ito yung isa pa na mape. Pero itong mape na to, kasabay ko binili, ay itong mga bullets. Ayan. Meron tayong General Education, 1001 bullets, based on the 2022 Enhanced Table of Specification for Licensure Examination for Professional Teachers. Meron din tayong Professional Education, 1,000 bullets din yan. Bullets. Tapos, ito nga, yung last, yung mape. Ito maganda siya. Kasi kahit hindi lang siya pang review, magagamit nyo din siya kahit nagtuturo na kayo. Kasi, textbook din siya. Meron lang mga 5-item question na sasagutan mo. Pero ayun, makikita nyo, na bubuksan ko naman siya kasi may mga bookmarks, may mga papel na minsan nagsasagot ako. Pero honestly speaking, hindi ko rin siya natapos. Actually, sa lahat ng librong to, wala akong natapos kahit isa. Kasi sobrang daming
kong resources na ginagamit. Hindi ako nakafocus sa libro lang. Merong app na mas madalas ko pang gamitin yung app kasi nga mas madalas yung phone yung ginagamit ko sa pag-review. Then, aside from the books, meron din tayong ito na yung isa sa mga inappropriate na hindi naman na kailangan na mga pinagbibili natin. Bumili tayo ng sandamakmak na refill ng whiteboard marker. Kasi nakikita niyo naman itong side, whiteboard siya. Diyan ako nagsusulat nung ibang mga nire-review. Aside dito, sa mga whiteboard marker refills na to, meron din sandamukal na ballpen, highlighters, notebooks, ganyan. Basta sobrang dami. Ang laki ng nagastos para lang magmukhang aesthetic yung pagre-review. Tapos, ito na siguro yung second to the last na essentials na kapag nagre-review, ito nga yung mga booklets, yung mga libro. Dito ko kinukumpile lahat. Hindi naman libro. Mukha na siyang libro, pero yung mga natututunan ko, yung mga nire-review ko, sinusulat ko lahat dito. Ayan, hiwalay siya. Dito, General Education and Professional Education. Tapos dito naman, Majorship. Eh, makikita nyo, medyo makapal siya. Kasi nga, physical education lang talaga yung naaral. Medyo naaral nung college. Tapos ngayon, kasama yung music, arts, and health. Tapos ito, General Education, Prof. Ed. Ayan, kasama na dyan. Sobrang kapal. So, kapag nagre-review, dala ko lagi itong parehong to. Tapos, papakita ko naman yung drawers kung saan ko siya kinukuha. Kasi, may mga iba pang mga bagay dito na kasama din naman sa review, ganyan. Pero, hindi naman na siya ganun ka-big deal. Pero, ayun lang naman. Yun lang yung pagdadaanan kapag nag-review ka. Maraming gamit, marami kang babasahin, marami kang aaralin. Pero, ayun na, first tip siguro, kapag nag-review kayo, don't focus on one resource lang. Huwag lang kayo sa isang libro, isang app, isang test booklet. Dapat marami kayong pinagkukuhanan ng sources nyo. Maraming books na pwede kayong magamit. Actually, marami ring libre, lalo na sa YouTube. Marami kayong pwedeng papanood doon na reliable din and makakatulong sa inyo. Ngayon naman, papakita ko sa inyo yung mga extra na hindi naman na ganoon din nagamit masyado. Pero parang nakikita mo kasi siya eh. Maganda pag nakikita mo, so nare-review ka din. Siguro ito na yung last. Dito, sa working area, gumawa ako ng schedule. Ayan, nakikita nyo, whole day yan. Yung schedule for review. 8 o'clock to 9:30, 10 to 11, General Education, 11 to 12, Professional Education, 1 to 3, Majorship, 4:30 to 8 o'clock, dapat nagdi-drills na ako, nag-exam, ganun. 8 to 9, nagra-rationalization ako, ratio. 9 to 11, Majorship, tas 11 to 12, drills ulit. So, parang whole day. Pero, hindi ko rin naman to nasusunod. Kasi nga, ako ay pumapasok. Pero naglagay lang tayo ng plot ng pwedeng masunod at ngayon liligpitin na natin siya. Yun yung nakaka-proud kasi magliligpit na tayo. So, ito yung mga iba naman. Ito yung nabanggit ko na whiteboard kanina na sinusulat ko yung mga batas na usually kinakabisado. Tapos, dito medyo nag-struggle kasi ako dito. Medyo nahihirapan ako, naguguluhan ako dyan. Kaya kailangan ko siyang pag-aralan maigi. Kaya kinailangan ko siyang isulat. Tapos dyan sa whiteboard na yan, yung pinakita ko kanina, ito yung drawer na nakalagay yung mga refill ng whiteboard, marker, yung mga ballpen, yung mga ginagamit pag nagre-review. Tapos dito sa kabila, yung mga reviewers. Ayan, reviewers, mga answer keys, mga libro rin na ginagamit pang iba pa. Tapos ito, lalagyan ng mga answer sheet din. Tapos mga booklet pa. Dito rin ako susulat yung mga notebooks ko. Tapos yung mga pag magpa-practice ka mag-shade,
Meron din sila, meron din sa CBRC niyan. Mabibili nyo siya dun sa sa mga sikat na bilihan. Tapos, marami akong binili, pero konti lang din yung nagamit ko dyan. Tapos, nakita nyo may mga printouts din dito. Kasi syempre, maganda rin titignan mo ano yung possible coverage ng exam. Tapos mga ballpen, lapis. Yan, puro ayan yung laman. Tapos ito naman, parang normal na bintana lang siya. Pero pag inangat, ito talaga yung nasa likod. Kasi, kaya siya nandyan. Kasi nga, parang hindi siya nakikita. Kasi walang nakakaalam sa pamilya namin na nag-board exam ako. Tapos ito, parang drills lang siya. Kunyari ito, RA 1425, ano yan? Pag inikot mo, makikita mo yan, Rizalo. Tapos ito, RA 4670, Magna Carta for Public School Teachers. Ganun lang siya. Pero, ito rin yung isa sa mga hindi ko rin masyadong nagamit. Pero nakatulong din siya. Kasi kapag sinusulat mo naman yan, pag inaayos mo, inaasikaso mo, nakikita mo araw-araw, parang nare-refresh ka din. Ayan, ikot-ikot lang yan. Tapos ngayon, sobrang saya lang kasi tatanggalin na natin siya. So, ayun. Yun lang naman ang ganap sa aking LPT journey kasi nakwento ko na nga siya ng paulit-ulit. No? I-post ko sa social media yung journey. Kumbaga yun lang yung mga iba pang details. Ano pa yung mga maliliit na detalye nung nagre-review, mga reviewer na ginamit. Pero yun nga, maganda rin na gumamit kayo ng maraming resources aside sa review center nyo, which is highly recommended rin yung CBRC kung gusto nyo talagang makasigurado, lalo na kung gusto nyo na magkaroon ng mataas na board rating. Aside sa makapasa lang, highly recommended siya. Pero yun, pwede rin kayong gumamit ng iba pang resources. Magbasa kayo ng libro, tumingin kayo sa internet, manood kayo sa YouTube. Tapos, ayun, ito nga pala yung tarpaulin na binigay nila sa akin nung nakapasa. Ayun yung nagbigay, nasa likod. Tulog siya ngayon. And fulfilling siya, satisfying kapag nakapasa ka na and wala ka ng ibang iintindihin, wala ka ng ibang isipin. Ang sarap matulog, ang sarap gumising na lisensyado. Siguro, for tips and advice, pinakamahalaga doon is, above all, believe in yourself, maniwala ka sa sarili mo. Yun lang talaga. Kumbaga, yun yung pinaka-best tip. Hindi siya tungkol sa resources, hindi siya tungkol sa mga gagamitin mo pag nag-review ka, hindi siya tungkol sa gaano kalaki gagastusin mo pag nag-review ka. Ang pinaka-best tip ay maniwala ka sa sarili mo. Believe that you can do it, that you will succeed kahit hindi mo pa siya ginagawa. Kumbaga, bago mo pa itry, bago mo pa gawin, bago mo pa subukan, dapat maniwala ka na and alamin mo na sa sarili mo na kaya mo and mapagtatagumpayan mo. And everything will follow. And syempre, huwag niya rin kakalimutan magdasal, mag-pray, kasi He will guide you in all the challenges we're facing, lalo na ang haba ng proseso. Hindi lang naman siya magte-take ka lang, magre-review ka, marami kang pagdadaanan, marami kang kailangan harapin. So, mahalaga din na nagpe-pray kayo. Pero yun nga, believe in yourself, pray. Yun yung dalawang bagay siguro na ma-advise ko sa mga pwedeng mag-take. Yun lang, I hope that you have learned something from this video. And again, ang sarap lang sa feeling na we're doing this, na ginagawa namin to treasure memories. Kasi this will be our virtual scrapbook, virtual bank na pinaglalagyan ng memories, pinaglalagyan ng experiences. And for those who will be watching this video, we hope that you will be inspired or you will learn something from every video. Thanks, people, and have a great day.